Ping Lacson versus Tito Soto. Ang galing, 'di ba? Wala ba silang GC? Bakit parang magkakasalungat ang opinion or ang statement ng isa at kontra dun sa isa? Ang sabi kasi, no? Ang sabi kasi ni Ping Lacson ay hindi daw napag-uusapan yung CONAS. Yung plano nga ni Marcos Jr. na hindi na umalis sa pwesto at baka ipalit niya na si Sandro Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Sabi naman ni Tito Soto, yan daw ay idea ng speaker. So, nakakapagtaka na ano ba to, parang ayaw ba ni Ping na bandang huli isa rin siya sa masisi sa mga idudulot na gulo nitong idea na CONAS ng administrasyon na pang lifetime position, no? O sadyang medyo umiilag na rin si Ping kasi ang nangyayari kasi ngayon alam mo, sa totoo lang, simula nung nagpakatuta si Ping Lacson at Tito Soto sa administrasyon, sila yung laging sumasalo ng galit ng tao. Hindi nyo napansin yun. Katulad sa Congress, yung mga puppet ng administrasyon sa Congress, sila yung sumasalo ng galit ng tao. Samantalang si BBM, andun lang sa likod nila, nagtatago. Kaya tulad yan, si Auntie Claire, tigasalo ng galit ng taong bayan. Diba? Ganon din si Soto at si Lacson. Siguro napagtatanto ni Lacson na kapag sinang-ayunan ko na naman to, sa akin na naman puputok ang galit ng taong bayan. O baka naman parehas lang sila ng kanyang amo na todo deny, katulad ng ginagawa dati ni Marcos Jr. na hindi ko papasukin ng ICC, pero pinapasok. Hey, wala akong kinalaman sa mga nangyari, pero pinapa-aresto. Diba? So, ganyan na ganyan din ang technique ang strategy, ang way ni Marcos Jr. para, alam mo yun, utuin yung taong bayan. So, ganun din ang ginagawa ni Ping Lacson ngayon. Na todo deny, na wala akong alam, wala akong ganito, hindi ko alam yan, walang napag-usapan na ganito, hindi totoo yan, hindi ganyan. So, ganun ang strategy ni Ping na nakikita nga natin ngayon. Kaya ngayon, may tanong sa kanya si Jaime Marcos, andun ka ba? Andun ka ba sa pag-uusap? Nako po.